pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro. Ako si Frank Lizan de Leon at ito ang Kapitolyo para sa mamamayan. Sa ulo ng mga sumisikat nating balita, bagong Pangulo at iba pang opisyal ng Mayor's League Oriental Mindoro Chapter nanumpa. Sikat anniversary pinaghahandaan na, Pangulong Aquino nakatakdang maging panauhing pandangal. Sangguniang Kabataan at Barangay Election tuloy na sa Oktubre 28. Republic Act 10028 nag-aatas ng paglalagay ng breastfeeding station sa mga tanggapan. At dahil buwan ngayon ng Agosto, tampok namin sa edisyong ito ang kahalagahan ng wikang Pilipino na matutunghayan nyo sa seryeng Dito Kayo ang Bida. Sa detalye ng ating mga balita, mahalaga na ang mga namumuno sa isang lalawigan ay nagkakaisa sapagkat ito nagsisilbing lakas upang mabilis na mapadaloy ang mga proyekto at programa, lalo na kung ang pondo ay manggagaling sa pamahalaang nasyonal. Dito sa Oriental Mindoro, ipinapakita ng mga punong bayan ng bawat munisipyo ang kanilang pagkakaisa na masuportahan ang punong lalawigan. Napatunayan ito matapos na manumpa sa tungkulin ang pinili at inihalal na Pangulo ng mga municipal mayors sa ating lalawigan. Narito ang report. Ang binigay sa atin ng ating ang inihalal natin mga tao ay ang mga tao na rin sa ating mga harapan ngayon. Formal lang nanumpa sa katungkulan ang mga nahalal na bagong opisyal ng League of Municipalities Oriental Mindoro Chapter noong Agosto 13 sa Madre Monte Beach Resort sa bayan ng Bansud na pinangasiwaan ni MCTC Presiding Judge Antonio Baldos. Nauna sa panunumpa si Bansud Mayor Ronaldo Morada bilang bagong Pangulo ng Liga. Nanumpa rin sina Puerto Galera Mayor Hubert Dolor bilang pangalawang Pangulo, Baco Mayor Mark Marco bilang Secretary, Socorro Mayor Rolando Ariola bilang Treasurer, Mansalay Mayor Ildefonso Maliwanag bilang Auditor, San Teodoro Mayor Marvic Ferraren bilang Press Relation Officer at Board of Directors naman ang mga natitirang punong bayan. Pinangasiwaan naman ni MCTC Presiding Judge Antonio Baldos ang panunumpa ng mga bagong opisyal. Sa okasyon, kinatawan ni Provincial Administrator Angel Saulong si Governor Alfonso V. Umali Jr. na nagpahatid ng mensaheng ang lakas ng lalawigan ay nakasalalay sa nagkakaisang mga namumuno sa lalawigan. Sa pamamagitan ng Liga, sinabi nitong magiging mabilis ang aksyon sa mga proyektong kinakailangan sa bawat bayan. Ipinaabot po ng ating mahal na Governor na yung pong kooperasyon dahil wala pong magagawa ang mga officers, lalo tigit po ang Presidente, kung wala pong kooperasyon ng lahat ng miyembro ng Mayor's League of the Philippines Mindoro Chapter. Lagi pong sinasabi ng ating mahal na Governor, meron pa tayong window, 3 years pa yung window natin, na dapat sa looban ng 3 taon, mas maramdaman pa ng ating mga kababayan, yung mga projects na dumarating dito sa atin, mga programs ng national government na dumarating dito sa atin sa Oriental Mindoro. Para po sa patuloy na kaunlaran ng ating lalawigan, panatilihin po natin ang pagkakaisa at sigurado po ako sa looban ng 3 taon, mas mararamdaman po ng ating mga kababayan dito sa Oriental Mindoro ang kaunlaran sa tulong po ng Mayor's League of the Philippines Oriental Mindoro Chapter. Palagay ko po yung pangarap po ng ating mahal na Governor sa looban ng 3 taon, yung po mga nasa isip natin ay dapat po natin yung pilisan ng ating mga aksyon para po madala pa natin dito sa Oriental Mindoro. Sa pananalita naman ni Oriental Mindoro LMP Chairman Morada, ipinahayag nitong nakahanda siyang mag-donate para sa liga ng 300 square meters na lupa para sa pagpapatayuan ng executive building. Ano nga ba ang plano ng isang ganitong samahan ng mga mayors? Siyempre, una, mapaunlad yung kanya-kanya mga bayan. Pangalawa,
yung magkaroon ng pagkakaisa at pakikipagtulungan sa anumang programa ng ating pamahalaang probinsya at sa pamahalaang nasyonal. Kung kami mga mayors ay hindi magkakasama-sama, ay siguro tingin ko magiging hadlang kami sa anumang pangarapin ng isang lalawigan na katulad ng Oriental Mindoro kung kami ay naglalaban-laban at hindi kami nakikiisa sa pamahalaan ng probinsya. So, para mas higit na mas maging maunlad ang ating mga bayan, na kung saan lahat ng mga namumuno sa ngayon, lahat ng mga mayors na narito ngayon, ang pangarap ay mapaunlad ang kanilang mga bayan, ganun din tayo mga taga-Bansod. Kaya naman naisip ko na mag-donate ng 300 square meter, papatayuan natin ng executive building para sa liga ng mga mayors dito sa ating lalawigan. So, na kung saan ito ay kapag hindi na kami nanungkulan, mayroon pa rin pagtatausan ng isang conference meeting ang liga namin. Dahil mahirap yung wala kami permanenteng kung masabi natin tahanan, kung wala kami ibibigay ng mga lote na kung saan ay pagtulong-tulungan na rin namin. Siguro, kung magbibigay ang mga ito ng higit-100,000 bawat munisipyo, ay yung 1 milyon na building, ay palagay ko kasi laki ng ganito. Katulad nitong ating pinagdadausan sa ngayon. Sa kabatiran ng mga... Samantala, ang magkaroon ng mga programang pangkabuhayan ay kapwa hinahangad ng bagong Pangulo at pangalawang Pangulo ng Liga. Unang-una gawin natin yung makatotohanan yung pagiging official mo ng Mayor's League. At kung ano man yung programa, tulad na sinabi ko, higit para sa ating mga maliliit na bayan o maliliit na mga kababayan, ay siya natin unang gawin ng prioridad para matugunan natin. Katulad din ng pagkain, halimbawa, katulad ng trabaho, katulad ng kung iba pa na pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan na naging. Ito po ang Liga dapat tumutok pa rin at makisangkot sa lumalaking bilang ng unemployment. Kasi yan pa rin po ang nakikita kong dahilan kung bakit ang Mindoro po ay umaasa pa rin sa mga financial assistance na nanggagaling po sa kanya-kanyang lokal na pamahalaan. Kaya siguro po magkakaroon ng Liga na isang sama-samang pagpupulong para po tuklasin kung paano pa natin matutugunan ang problema ng unemployment o walang mga trabahong mga kababayan natin. Samantala, nagbigay kulay naman sa okasyon ang mga natatanging bilang ng Bansud Municipal Employees Choir. Bayan song number. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi ganon. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay bangon. At dance number. Sa darating na buwan ng Setyembre, ipagdiriwang ang anibersaryo ng Strategic Intervention Community Focused Action Development o SICAD. Isang mabisang estratehiya na inulunsad ng Administrasyong Umali upang higit na madama ang pinagsama-samang tulong mula sa iba't ibang konsernadong ahensya ng pamahalaan. At dito puspusa na ang paghahandang ginagawa, partikular ng pamayanan ng iba't ibang komite, gayon din ng Barangay Silunay kung saan idadaos ang naturang anibersaryo. May report si Ana Marie Reyes. Nakatakdang muling bumisita si Pangulong Benigno S. Aquino III sa lalawigan upang dumalo sa selebrasyon ng ikalawang anibersaryo ng Strategic Intervention and Community Focused Action Towards Development o SICAD na nakatakdang ganapin sa ikalawang linggo ng Setyembre sa Barangay Silunay sa lungsod ng Calapan. Inimbitahan ni Governor Alfonso Umali Jr. ang Pangulo upang personal na matunghayan ang pagpapatakbo ng SICAD na isa sa maituturing na pinaka-epektibong programang kontra-kahirapan ng pamahalaan. Ipakikita rin sa pagbisita ng Pangulo ang tagumpay ng Ecosystem-Based Adaptation to Climate Change Project na magkatuwang na inulunsad sa lalawigan ng Conservation International Philippines at Pamahalaang Panlalawigan. Ang Barangay Silunay ang isa sa mga priority sites ng Ecosystem-Based Adaptation to Climate Change Project sa buong bansa, kung saan 28,000 seedlings ng 4 na mangrove species ang nakatanim sa Silunay Mangrove Conservation and Ecotourism Project na nagsisilbi na ngayong atraksyon at kabuhayan ng mga naninirahan rito.
Bukod sa Pangulo, inaasahan ring dadalo sa makasaysayang kaganapan upang magbigay ng kanilang mensahe sina Vice Governor Yumerlito Dolor, Calapan City Mayor Arnan Panaligan, mga opisyal at kinatawan ng CI Philippines, Climate Change Commission at German Embassy. Ilulunsad din sa okasyon ng Silunay Mangrove Conservation and Ecotourism Project, Oplan Palikurat Barangay Forest and Coastal Greenbelt Program para sa Lakeshore Pilot Areas ng SICAD. Ibibigay naman ng Malampaya Foundation Incorporated ang nangungunang katuwang ngayon ng pamahalaang panlalawigan sa mga programang pangkaunlaran nito ang livelihood assistance nito sa 8 project sites. Nakatakdang magkaloob ng tulong ang Canada Fund sa mga natukoy na benepisyaryo. Bukod pa ito sa laang programang pangkaunlaran sa ilalim na Australian Development Assistance Program. Magkakaloob din ang Kapitolyo ng tulong puhunan sa pamamagitan ng literacy at kasanayan sa hanap buhay sa kalibliban o likhaka at makina para sa ilang people's organizations. Inilunsad ng pamahalaang panlalawigan ng SICAD noong August 2011 at sa kasalukuyan, isa na ito sa pinakamabibisang mekanismo o estratehiya upang ang programa ng pamahalaan ay tunay na makababawas sa kahirapan ng mga mamamayan. Nakatuon ito sa wastong pag-unawa na ugat ng kahirapan at dagli ang pagtugon sa pangangailangan ng mga mamamayan. Isinusulong ng programa ang pagpapalahok sa mga mamamayan sa pagtataguyod ng pamahalaan para sa isang maayos at responsableng pamamahala ng kapaligiran. Sa pag-uugday ng mga tanggapan ng mga pamahalaang lokal, pamahalaang nasyonal at pribadong sektor, tinitiyak ngayon ng SICAD ang iisang pagkalinga at pagkilos tungo sa pagpapabuti ng buhay ng mamamayan at pagpapaunlad ng ekonomiya at kabuhayan ng lalawigan. Ang SICAD Field Coordinating Office ay pinangangasiwa ni Lydia Muñeca Melgar. Katuwang at tagapayo nito sina dating Mayor Nelson Melgar, PGOM Consultants Dr. Nelson Buenaflor, Olivia Palumaria, Efren Garciliano at Father Jim Ruga. Samantalang Technical Field Coordinating Officers nito sina GO Education and Employment Services Division Chief Antonio Magnayo Jr., Pichedo Investments Division Chief Loreline Sevilla at Pago Research and Planning Division Chief Marilyn Alcañeses. Tuloy na ang Sangguniang Kabataan at Barangay Election sa Oktubre 28. Ngayon pa lamang, may mga mahalagang bagay na ipinaalala na ang tanggapan ng Provincial COMELEC. Sa kabila ng panawagan ng maraming sektor na ipagpaliban ang synchronized barangay and sangguniang kabataan elections, ipinababatid ng Commission on Elections o COMELEC na tuloy itong gaganapin sa October 28. Kaugnay nito, nagpalabas ang COMELEC ng Resolution No. 9715 para sa calendar of activities at mga ipinagbabawal ng batas sa panahon ng eleksyon. Kasama na rito ang mga itinakdang araw para sa pagpaparehistro ng mga botante at transfer of registration records na naganap noong July 22 hanggang July 31. Simula August 5 hanggang August 30 ay itinakda naman ang pagpapile ng Notice of Hearing of Applications for Registration or Transfer of Registration Records, opposition to applications for registration or transfer of registration records, hearing for approval or disapproval of applications for registration or transfer of registration records, at petitions for inclusion or exclusion with the proper municipal and metropolitan trial court. Sa September 9 ang huling araw ng pagbubuo ng miyembro ng Board of Election Tellers at Barangay Board of Canvassers at sa September 13 ay kailangang naisumiti na ang kasapiang ito sa COMELEC. Sa September 13 rin ang huling araw para sa pagpapaskil ng computerized voters list. Simula September 28 hanggang November 12, ang 30 araw bagong eleksyon at 15 araw pagkatapos nito, ipinagbabawal ang pagtatalaga, promosyon, pagbubuo ng bagong posisyon, pagtataas ng sweldo at paglilipat ng mga empleyado sa lahat ng sangay ng pamahalaan. Pinagbabawal rin ang iligal na pagpapalaya ng mga bilanggo. Ang gun ban ay magsisimula rin sa September 28 at magtatapos sa November 12. Bawal pa rin ang pagbibenta, pagbili at pag-inom ng alak isang araw bago at sa mismong araw ng halalan. Ang paghahain naman ng Certificate of Candidacy ay nakatakda sa October 15 hanggang October 17 at ang campaign period ay magsisimula sa October 18 hanggang October 26. At sa October 28, hinihikayat ng lahat ng botante na makilahok sa halalan at isaisip na ang pagboto ay isang karapatan at responsibilidad ng bawat mamamayan. Mahalaga na magkaroon ng breastfeeding station sa mga tanggapang pinapasukan ng mga working mothers. Isa rin itong paraan upang mailapit ang mga sanggol sa kanilang ina at maitaas ang karapatan ng mga kababaihan, lalo na ang mga nagtatrabahong ina.
Ito ang nilalayo ng Republic Act 10028 o kilala sa tawag na Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009 na binigyan din sa ginanap na Orientation on Breastfeeding Promotion Program sa Eurotel Hotel EDSA Manila noong Agosto 7 hanggang 8. May tema ang gawaing Let's Bring Breastfeeding Closer to Mothers. Naging tagapagsalita sa naturang gawain sina MSDOIC Fe Almirante, DOH NCDPC Supervising Officer Vicenta Borja at DOL Representative Dali Masinag. Naging panauhinding tagapagsalita ang kinatawan ng Land Bank. Ang bangko at institusyong ginawaran ng parangal ng National Nutrition Council ng Mother Baby Friendly Workplace Certification dahil sa paglalagay ng lactation center sa kanilang tanggapan na nagagamit na ngayon ng mga working mother. Ayon kay Dr. Almirante, mahalaga na nakasama sa kurikulum ng elementary hanggang kolehiyo ang aralin hinggil sa kahalagahan ng breastfeeding. We have to celebrate Breastfeeding Awareness Month every month of August. So if before we are just celebrating breastfeeding for the first week of August in time with the World Breastfeeding Week celebration, now it's month-long celebration because of the law. Ano pa rin ang sinabi sa law? That we have to integrate IYCF breastfeeding/breastfeeding in the curriculum. But sinabi doon sa curriculum, it covers from elementary hanggang college or university level, especially for the medical and allied health courses. Dinaluhan ang gawain ng mga Provincial Information Officers, Provincial Nutrition Action Officers at kinatawan mula sa Department of the Interior and Local Government mula sa iba't ibang lalawigan sa rehiyong Mimaropa. Ang pagpapatupad ng Republic Act 10028 ay alinsunod na rin at kumukumplemento sa mga international treaties at convention tulad ng Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women o CEDAW, Convention on the Rights of Child at sa Millennium Development Goals, partikular sa Child Health and Gender Equality. Sa Republic Act 10028, inuobliga ang mga pampubliko at pribadong kumpanya na magkaroon ng lugar para sa breastfeeding o lactation station para magsilbing puntahan ng mga working mother upang doon magpasuso sa kanilang mga sanggol o isagawa ang proseso ng paglalaan ng sariling gatas para sa kanilang sanggol. Ang lugar ay kinakailangang may mga promotional materials ng kahalagahan ng pagpapasuso at mahigpit na ipinagbabawal na magkaroon ng display ng mga material na lumalabag sa milk code tulad ng infant formula milk o anumang promotional item na pamalit sa gatas ng ina. Kinakailangan ding may mga gamit na kinakailangan dito tulad ng mapepwestuhan ng ina sa pagpapasuso ng kanyang sanggol, hindi malapit sa comfort room at malayo sa mga kemikal na nakaapekto sa kalusugan ng tao. Ang isang nagpapasusong ina ay nararapat na mabigyan ng hindi bababa sa 40 minutong pagpapasuso sa kanilang sanggol. Ang breastfeeding o pagpapasuso sa sanggol ay ipinapalagay na unang pamamaraan ng pangangalaga sa kalusugan ng sanggol sa kanyang pagsilang. Kung matatandaan, bilang pagtugon sa karaingan ng mga pasahero sa mga barkong naglalayag sa rutang Calapan-Batangas and vice versa, ang hindi na nila nagugustuhang sistema ng pag-ooperasyon tulad ng delay na pag-alis, mataas na pamasahe, mabagal na takbo sa itinakdang nararapat na bilis nito, at iba pang katulad na karaingan. Kaya naman ang magdiwang ng kaarawan ang punong lalawigan, pinasinayaan ang isang bagong barko na tutugon sa mga idinadaing ng mga pasaherong Mindoreño. At magandang balita po sa ating mga kababayan, ipinababatid na nagsimula ng mag-operasyon ang barkong Fastcat na may itinalagang pamasaheng 180 pesos lamang sa open air at 250 pesos sa aircon sa bilis ng takbo nito sa rutang Calapan-Batangas and vice versa na 1.5 oras lamang. Sa katunayan, kahapon ako kauna-una yung maiden voyage yung ating Fastcat, tumatakbo na sila at kahapon nga ako nakasakay. Kaya lang, initially, wala pa, pinapatuyo pa yung mga rampa, pinapacuring pa yung mga simento. Kaya, pasahero muna ang dinadala nila. Pero, siguro, in a couple of weeks, ay pwede nang gamitin ito. Itong para sa sasakyan. Sa atin pong mga kababayang malimit magbiyahe, narito po ang schedule ng oras ng alis ng naturang barko.
Sa Calapan, alas 3:30 ng umaga, alas 9:30 ng umaga, alas 5:30 ng hapon, at sa Batangas naman ay alauna ng umaga, alas 6 ng umaga, alas 3 ng hapon at alas 8 ng gabi. Samantala, matagal-tagal na ring nananatili sa karagatan at nagbibigay ng hindi magandang impresyon, lalo na sa mga bago pa lamang nakararating sa lalawigan, ang tumagilid at lumubog na MV Baleno na nakapwesto sa mismong bungad pa naman ng Calapan Pier. Kaya si Governor Alfonso V. Umali Jr. hindi tumigil sa pakikipag-ugnayan sa kumpanya nito hinggil sa total salvage operation nito. May report si Patty Montales. Tuloy-tuloy na ang ginagawang salvage operations upang mapalutang ang barkong MV Baleno 168 na lumubog noong Enero 31 sa pier ng Calapan City. Sa salvage plan at schedule ng salvage operation na ipinadala kay Gobernador Alfonso V. Umali Jr. ng CB Gaspar Salvor and Lighterage Corporation na siyang kinumisyon ng Besta Shipping Lines upang palutangin ang MV Baleno, tinatayang matatapos ang salvage operation sa September 9, 2013. Ngunit ito ay maaari pang mapalawig depende sa kondisyon ng panahon na makakaapekto sa ginagawang operasyon. Ayon kay Provincial Legal Officer Attorney Christine Grace L. Suarez at Co-Chairman ng Power, Energy, Transportation and Communication Cluster, ang plano ay tugon na nabanggit ng kumpanya sa sulat kahilingan sa kanila ni Gobernador Umali noong ika-29 ng Hulyo na magsumite ng schedule ng operasyon. Sa nabanggit na schedule na tatagal ng 60 araw, ang unang 2 araw ay inilaan sa pagkuha ng mga kagamitan at tauhan mula sa Maynila at pag-iinspeksyon ng manholes, air vent at nasirang bahagi na nabanggit na barko. Day 3 hanggang 30 ang pagputo ng roof deck at ng first at second deck. Kasalukuyang nasa day 31 hanggang 40 na ang operasyon kung saan ikinakabit na ang pumping station at air valves sa katawan ng barko. Samantalang sa day 41 hanggang 50 ang pag-iinspeksyon ng mga pumping station at air valves bago palabasin ang tubig. Day 50 hanggang 55 ang aktwal na pagpapalabas ng tubig mula sa barko at nakaabang na ang crane barge sa starboard side para tumulong sa pagpapalutang sa barko. Sa day 56 hanggang 60, tatanggalin na ang mga pumping station at hihilahin na ito ng isang tugboat papuntang Calapan City Pier. Lahat ng fuel tanks ay titiyaking selyado at bubuksan lamang kapag ang barko ay napalutang na. Maasa si Gobernador Umali na matatapos ang pagpapalutang ng naturang barko sa target date na ibinigay ng kumpanya upang maresolba na ang mga usapin hinggil dito. Bagamat tuluyan ang nabura sa listahan ang bayan ng Bulalakaw sa may pinakamatataas na antas ng malnutrisyon at tuloy na rin bumababa ang antas ng malnutrisyon ng lalawigan ng Oriental Mindoro. Pangkalahatang report pa rin ng SWS sa buong bansa ang pagkakaroon ng 1 sa 10 pamilya ang hindi nakakakain ng 3 beses isang araw. Dahil dito nakiisa ang pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro sa panghihikayat at pananawagan sa mga mamamayan na sundin ang 10 utos na ibinaba ng National Nutrition Council. Narito ang report. Upang maitaas ang antas ng pagkakaroon ng maayos na kalusugan ng katawan, kinakailangang makakain ng tamang dami at masustansyang pagkain sa araw-araw. Para masiguro ito, inilunsad noong Hulyo 25 ang Nutritional Guidelines for Filipinos o NGF sa ginanap na Regional Communication Planning Workshop for the Promotion of the Revised Nutritional Guidelines for Filipinos na ginanap sa Eurotel Hotel, Makati, na dinaluhan ng mga Provincial Nutrition Action Officers, mga opisyal ng Regional Communicators Network, si Father Simple Bungkin ng DZSB, mga pangulo ng Barangay Nutrition Scholars at mga Provincial Information Officers ng iba't ibang lalawigan sa rehiyong Mimaropa. Ayon kay Regional Nutrition Program Coordinator Karina Santiago, mahalaga na masunod ang NGF upang mabawasan ang kaso ng iba't ibang sakit at tuluyang maibaba ang antas ng malnutrisyon. Kinakailangan niya ang sinserong pakikiisa at pakikipagtulungan ng mga health workers na maibaba ang kaalamang ito sa mga komunidad na kanilang nasasakupan at maituro ang mga pamamaraan lalo na sa mga hirap na pamilya upang makakain ng 3 beses hanggang 5 beses araw-araw. Dito, mahalaga rin anya ang pakikipagtulungan ng pamahalaan lokal na makapagkaloob ng dagdag kabuhayan sa mga mahihirap nating mamamayan. Meron tayong conditional cash transfer. Yun yung sagot ng gobyerno sa ating hunger problem, yung CCT, na nag-identify ng very poor families, nagbibigay tayo ng cash incentive for them to buy food.
Upang magabayan naman ang mga BNS at iba pang health workers, kinakailangan matandaan ang mga sumusunod na 10 gabay sa pagkakaroon ng wastong nutrisyon. Una, kumain ng iba't ibang pagkain araw-araw upang makuha ang sapat na sustansyang kinakailangan ng katawan. Ikalawa, pasusuhin ang mga sanggol ng gatas ng kanyang ina mula sa pagsilang hanggang 6 na buwan at pagkatapos ay utay-utay na pakainin na ito ng complementary foods tulad ng niligis na kalabasa o malalambot na pagkaing gulay. Mas mainam na ituloy-tuloy ang pagpapasuso hanggang 2 taon. Kumain ng maraming gulay at prutas araw-araw upang makuha ng katawan ang kinakailangang mga bitamina, mineral at fiber na nagmamantina ng maayos na proseso ng pagkain sa katawan. Kumain ng isda, puting karne ng hayop tulad ng manok, itlog, tinuyong mga buto o buto ng gulay araw-araw. Uminom araw-araw ng gatas o mga produkto nito at iba pang pagkain na mayaman sa calcium tulad ng maliliit na isda at shellfish na nagpapalusog ng ating mga buto at ngipin. Siguruhin ligtas ang mga pagkain kinakain at tubig na iniinom araw-araw upang maiwasan ang pagkakaroon ng LBM. Gumamit ng iodized salt upang maiwasan ang kakulangan sa iodine na nagiging sanhi ng paghinang makapag-isip at pagkakaroon ng kapansanan ng mga lumalaking bata. Limitahan ang pagkain ng mga pagkaing masyadong maalat, masyadong mamantika, matataba at masyadong matamis upang maiwasan ang pagkakaroon ng atake sa puso. Sikaping magkaroon ng tamang timbang lamang ng katawan sa pamamagitan ng tamang pagdadayet at tama lamang na pagkilos at pag-ehersisyo upang maiwasan ang sobrang pagtaba at mamantina ang maayos na kalusugan. Ugaliing maging aktibo sa pagkilos ang katawan. Piliin ang masusustansya lamang na pagkain. Iwasan ang masyadong stress sa pamamagitan ng paglilibang. Iwasan ang sobrang alkohol sa katawan at ang paninigarilyo upang maiwasan naman ang kung ano-anong mga sakit sa katawan. Matagumpay na nakatapos ng 3 taong panunungkulan ang Board of Directors ng Capitol Press Corps. Sa taong 2013, muling nagkaroon ng eleksyon at nahalal ang mga bagong Board of Directors ng Capitol Press Corps. Alamin po natin kung sino-sino sila sa balitang hatid ni Beverly Aguila. Nahalal bilang bagong chairman ng Capitol Press Corps Board of Directors ang mamamahayag na si Jerry Alcaide. Si Alcaide ay kasalukuyan ring miyembro ng Board of Directors ng Oriental Mindoro Media Club at provincial correspondent ng national tabloid na Remate. Sa kanyang pagkakahalal, una niyang hiniling sa kanyang mga kasamahang media practitioners ang pagsasabuhay ng nilalaman ng Philippine Journalist Code of Ethics upang maging batayan sa kanilang responsableng pamamahayag sa lalawigan. Yung Journalist Code of Ethics na ito nakalagay yung dapat na gawin ng isang media practitioners. Kompleto po yun, kompleto. Bagaman may minsan ay talagang hindi natin maiiwasan na hindi natin masunod lahat na nakalagay doon. Kahit kalahati lang siguro nung nakalagay doon sa code na yun, na dapat kumapay sa ating gawain bilang media practitioners ay ating gawin. Ma-maintain natin yung integridad na necessarily sa mga kundi ng individual na media practitioners dito sa atin. Inilatag din niya mga pangunahing gawain tututukan ng kanilang samahan sa mga darating na buwan. Kabilang na ang pagkakaroon ng pagsasagawa ng mga proyektong pangkabuhayan para sa mga miyembro ng CPC, gayon din ang panukalang pagkakaroon ng welfare fund at iba pang mga proyektong maaaring umalalay sa mga miyembro ng CPC at kanilang mga pamilya. At tayo bilang mga miyembro at board or official ng CPC, tayo po napatunayan natin na pagkamat tayo ay magkakaiba, minsan ang paniniwala, yung CPC na pangalagaan natin hanggang ngayon buhay pa ito. Ibig sabihin, magkakaiba man ang ating mga krusada, ang mga paniniwala, meron pa rin tayong tinitingnan na isang samahan para sa atin. Kasama ni Alcaide sa mga nahalal na bagong Board of Directors, sina Juancho Mahusay, Ding Vega, Joel Yuterio, Agma Mantaring, Nora Rocco at Jake Ramirez.
Sa naging talumpati naman ni outgoing CPC Chairman Ding Vega, pinasalamatan niya ang pamunuan ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr. sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataon upang buuin at pamahalaan ang CPC. Papasalamat po ako kay Gobernador Umali na nagbigay po sa akin ng pagkakataon na makapaglingkod sa kanyang administrasyon at maging bahagi at saksi sa kanyang mabrilyo, maayos at mapayapang pag-asenso. Papasalamat din po ako sa dalawang haligi ng ating administrasyon, si P.A. Sobrong at Dokni, na buong tiwala, bigyan ako ng kalayaan sa aking kaisipan na isulong at buuin ang kauna-unahang press corps sa Oriental Mindoro, the CPC Press Corps, and maybe first in the entire Philippines. Salamat tayo palakpak. Sa ilalim ng kanyang humigit kumulang sa 3 taong pamumuno sa samahan ng mga mamamahayag sa lalawigan, nakapagsagawa sila ng 27 board meetings at nakapagdaos ng 26 na press conferences kung saan naging mga panauhin ang mga hepe ng iba't ibang tanggapan sa Kapitolyo at maging ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Kapwa pinapurihan naman ni na Provincial Administrator Angel Saulong at PGOM Consultant Dr. Nelson Venaflor ang CPC sa pagkakaroon ng maayos na ugnayan nito sa pamahalaang panlalawigan sa ilalim ng administrasyon ni Gobernador Umali. Hinikayat niya ang mga miyembro ng CPC na ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa pamahalaan, partikular sa paghahatid ng tama at napapanahong kaalaman at impormasyon sa mga Mindoreño, kaugnay sa mga programa at proyektong pangkaunlarang ipinatutupad ng pamahalaan. Hopefully na mas tumibay pa po, mas gumanda pa po ang relationship ng CPC sa ating mahal na Governor Alfonso V. Umali Jr. Hindi lang po kayo, kundi po sa aming lahat at saka po sa lahat ng mga tao dito sa Oriental Mindoro. Dahil napaka-importante po ang media kagaya nyo. Ika nga po, kayo po ang taga-tingin, taga-una, pag medyo namamali ng landas ang mga opisyales. Pero pakiusap lang po, pakisiguro lang po na tama naman po yung aking sinusulat. Dahil pag mali po ang aking sinusulat, ay magiging natin po. Was an opportunity to be able to know the personality. Maganda naman po ang stewardship ng board. Differences was normal as an organization, but with Kuya King and the rest of the board of directors, you were able to push through. And in fact, you have passed the hurdle of the organization to be coming out with a permanent status. Gusto kong ipabot sa inyo, talagang congratulations sa lahat sa inyo for keeping your presence through and through dito sa capital. At dahil ang Agosto ay buwan ng wika, tampok namin sa edisyong ito ang kahalagahan ng ating sariling wika, ang wikang Filipino, sa seryeng Dito, Kayo ang Bida, ni Randy Digma. Dito, kayo ang bida. Kayo ang bida. Tampok ang mga kwentong punong-puno na masaya at nangyayari sa harap at likod ng camera. Dito, kayo ang bida. Dito, kayo ang bida. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ang pagdiriwang po ng buwan ng wika ay nagsisimula sa unang araw at nagtatapos sa huling araw ng buwan ng Agosto. Matatandaan nung panahon ni President FPR, ito naging deklarado. At ito po, FYI, si President Manuel L. Quezon ang taong unang nagsulong ng Pilipino bilang pambansang wika. Kaya hayun o, tinagurian siyang ama ng wikang pambansa. Kung dati-rate, ang pagdiriwang ay isang linggo lamang. Pero dahil tayo ay Pinoy, hayun o, itinodo na talagang dapat daw ay 1 month. English yun o.
Ngayong taon, pinangunahan ng DepEd at ng Komisyon sa Wikang Filipino ang selebrasyon. Aba nako, ang tema nito, di nawawala. Sabi nga, sa 2013 theme, wika natin ang daang matuwid. Ang sabi? Opo, tama ang inyong narinig. Wika natin ang daang matuwid. Ang totoo niyan, marami pa yung sub-themes. Ano daw? Eto po yun, no? Wika natin ay wika ng katarungan at kapayapaan. Wika natin ay laban sa katiwalian. Wika natin ay sandata laban sa kahirapan. Wika natin ay wika ng mabilisan, inklusibo at sustenidong kaunlaran. And wika natin ay wika sa pangalaga sa kapaligiran. Wow! Love it! O diba? Bonggang-bongga. Sigurado po akong sa bawat paaralan sa buong Pilipinas ay nagdaraos sa mga programa. Kaya nga, KPSM News Team dito sa Oriental Mindoro nag-ikot diba sosyal. Nakapamasyal na kami. Nadagdagan pa ang kaalaman namin. Naku po daming estudyante. Kasama pa namin si Teacher Glenda mula dito sa Mindoro State University. At syempre pa, lilipat din kami sa Palengke at dito sa DWCC. Kaya nga, ito na ang ginawa naming pakikipanayam. Ano nga ba ang kahalagahan ng pagdiriwang ng buwan ng wika? Paano nila ito pinagdiriwang? At memorize kaya nila ang lupang hinirang? Malalaman natin ang lahat ng ito. Kaya ngayon, sugurin na natin sila. Sige anak, tama ka anak. Lupa ng araw na walhating pagsinta. Ang kislap ng wat-awat mo'y tampay na nagnilingling. May dilag ang tala at awit sa pag may minamahal. Mahalaga po mong ika dahil wala yan, hindi po tayo makapag-communicate sa ibang tao. Sino po ang ama ng wikang pambansa? Ay, di si Emmanuel Quezon. Emmanuel? Emmanuel? Manuel L. Quezon. Ano po ang kahalagahan ng paggamit natin ng ating wika? Ay, di siyempre, kahalagahan nun, yung siyempre, pakilala mo kung tuloy kang Pilipino, yun ang kahalagahan nun. Congratulations! Alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Upang hinirang, luyan ka ng mag-ibig sa kuya. Naku po! Kakapagod talaga pero masaya dahil atin silang nabisita. Nadagdagan ng ating kaalaman, kahalagahan ng wikang pambansa ay marapat lang nating malaman. At bilang Pilipino, gamitin natin ito at ipagmalaki ng buong husay. O diba? Salamat po sa inyong pakikisa sa aming edisyon ngayon ng Dito Kayo ang Bida. Muli salamat sa inyong panonood sa ngalan ng aming news team. Ako po si Randy Digma. Pinoy na mayroong sariling wika. Wikang pambansa ang gamit kong salita. Bayang pong sinilangan, hangad kong lagi ang kalayaan. At sa ating quote for the day, the wise man should consider that health is the greatest of human blessings. Then, let food be your medicine. At yan ang kalipunan ng mga balitang tinipon ng Provincial Information Office. Ngayon po, ang edisyong ito ng KPSM ay mapakikinggan na rin sa iba't ibang radio station sa lalawigan. Sa mga hindi nakapanood ng aming programa ngayon, i-type lang po sa YouTube ang Kapitolyo KPSM upang mapanood ang edisyong ito. Para sa iba pang kalaman, ugaling mag-log on sa aming Facebook account, ang Oriental Mindoro Kapitolyo para sa mamamayan. Ako po muli si Fea Calizan de Leon at sa inyo pong lahat, sa ngalan ng kapamilya ng KPSM, makiisa tayo sa pagsikad ng Oriental Mindoro.
News.